Isa na namang buhay ang nasayang ng dahil lang sa hazing. Sa Bulacan, nasawi ang 14 anyos na binatilyo dahil sa matinding internal injuries. Ito'y matapos di manong sumailalim siya sa initiation rites ng True Brown Style Fraternity na kung tawagin ay 32nd Massacre. Live mula sa Quezon City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, alam mo, hihiramin ko lang yung mga katagang namutawi sa bibig ng ina ng biktima na si Aling Erlinda, o Melinda. At sinabi niya nga kanina nang kausap ko siya na inalagaan niya ng matagal ang kanyang anak, 14 na taon na halos hindi niya pinadadapuan ng salamok, at talagang inaruga nila ng matagal na panahon. Pero sa biglaang pakikipagbarkada lang at itong ginawa nitong mga kaibigan niya na hindi man lang tumulong para mabuhay itong si Christian, talagang pinatay pa. 2 araw nang halos hindi nagpapahinga si Aling Merlinda sa pagbabantay sa labi ng kanyang anak. Hanggang ngayon, mahirap pa rin daw para sa kanyang paniwalaan na ang 14 na taong gulang niyang binatilyo namatay ng dahil sa hazing. Sa masukal na bahaging ito ng Santa Maria, Bulacan, sinasabing ipinatikim sa biktimang si Christian ang initiation ng grupong True Brown Style, isang uri ng hazing na 32nd Massacre kung tawagin. Kwento ni Aling Merlinda na sundo pa siya ni Christian sa palengke kinagabihan. Pero pagdating nila sa bahay, naupo ako dito sa sopa. May biglang pumasok, naupo dyan sa sopa na nakaganyan. Hindi na siya makahinga. Nakaganyan siya yung kanyang kamay at saka paa, maputla na. Pati yung labi niya. Nadala pa sa ospital si Christian pero binawian siya ng buhay kinabukasan dahil sa tinamong internal injuries mula sa hazing. Ang nag-aaral lang yan, pinilit nilang sumali dyan. Ayaw na anak ko, ayaw niya. Kasi sabi niya, mama, ayaw ko ika, ayaw ko. Pilit nila ika ako. Dito daw siya binugbog, hinampas pa sa pader yung anak ko. Bago na maalam si Christian, nabanggit pa nito ang pangalan ng mga bumugbog sa kanya. Isa na rito si Brian Christian Dagiso, 25 anyos. Hindi ko po sinasadya talaga yung pangyayari, sir. Hindi po namin gusto yung nangyari. Aksidente po yun. Humingi po ako ng tawad sa pamilya po. 3 pang sospek ang nasa kustodiya na ng Social Welfare Development Office dahil mga minor de edad. Isa sa kanila, babae. May 15 anyos ding sospek na pinaghahanap pa sa ngayon. Lahat sila posibleng maharap sa reklamong paglabag sa anti-hazing law. Nangyari ang insidenteng ito halos 1 taon matapos masawi ang estudyanteng si Julio Servando dahil din sa maras di umanong initiation rites ng Tau Gamma Fraternity. Mula taong 2000 halos taon-taong may naiulat na namamatay sa bansa dahil sa hazing. Noong 1 linggo lang, may karahasan ding naiulat na naiugnay sa awayan ng mga frat. Nakuha pa raw mag-selfie ng mga na-detain na suspect matapos silang magbayad ng piyansang 280,000 pesos bawat isa. Kasunod nito, inendorso ng mababang kapulungan sa Senado ang House Bill 5760. Layunin nitong tuluyan ng ipagbawal ang anumang uri ng hazing sa mga fraternity, sorority at mga kaparehang organisasyon. Sa ilalim ng panukala, may tuturing na hazing ang anumang uri ng pisikal o psychological na pananakit sa mga nais maging miyembro ng isang grupo. Ang sino mang lalabag, pagmumultahin ng hanggang 3 milyong piso at paparusahan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Suportado ito ng ilang mambabatas, lalo't ang kasalukuyang anti-hazing law nagre-regulate lang ng mga initiation sa mga organisasyon. Nitong Martes lang, nagpulong din ang mga leader ng malalaking fraternity kasama ang National Youth Commission para pag-usapan ang pagsasawata ng karahasan sa loob ng kanilang samahan. Maganda na i-affirm natin yung kagandahan ng mga fraternities which is service-oriented. But I think to solve the problem of fraternity-related violence, you have to be able to address the problem head-on. And that starts with admitting that there is a culture of fraternity-related violence. During our time, there was relative peace among Greek letter organizations in the University Belt, and we want to do this again. Ang mga dumalo sa pulong, pagod na rin daw sa gulong tila naging kakambal na ng mga fraternity. Kaya gumagawa raw sila ng hakbang para maipakita na ang solid na pagsasamahan hindi dapat simulan sa karahasan.
Alam mo, Jessica, ayon mismo sa pamilya ni Christian, no, ay suportado nila yung mga batas na yan. At sana rin daw ay dagdagan ang pangilang batas naman dun sa mga minor de edad na nasasangkot, lalo na yung sinasabi ng pamilya na may isip na ultima itong ginawa nilang pagpatay ay nagawa nila, Jessica. Cesar, alam mo, nagulat ako na itong True Brown Style na ang pagkakaalam ko ay gang dati. Abay, ngayon full-fledged fraternity na siya. Jessica, alam mo itong TBS na sinasabi, kahit ata saan ako pumunta para sa coverage, no, naririnig ko yung na binabanggit yan ng mga bata, at makikita mo yung logo nila, no, makikita mo sa mga pader, mga graffiti, no, nilalagay nila yung logo nila. At well, nababanggit na ng mga kabataan dati na nagagaya itong mga kabataang ito sa ginagawa namang initiation rites din na napapanood nila sa telebisyon, na ginagawa sa mga eskwelahan na may mga fraternity. So, kumbaga, gaya-gaya, yan naman tayo mga Pilipino, no? Ultimo tuloy mga bata ay ginagawa na rin. Ultimo yung pag-hazing na ito na resulta ng pagkamatay ng ilang mga kabataan. Yun ang nakakabahala kasi ginagaya na nila yung mga fraternity. Dati mga katukatuwaan lang sila, mga nag-rap, mga sayaw-sayaw. Abay ngayon meron na silang initiation. Exactly, Jessica. Kaya nga yun ang sinasabi ng mga magulang, pati na rin yung iba pang mga magulang na hindi pa nasasangkot yung kanilang mga anak sa mga fraternity na ganyan. Dahil yung iba ay dahil sa lungkot o pakikipagbarkada o nabubuli, kaya nahahantong, no, sa pagsali sa mga fraternity, sa mga bara-barangay, yung mga tawag na TBS. No. Marami pang mga iba pang lumalabas, Jessica, na mga grupo ng mga fraternity, at ang sinasabi ng mga kabataan nga ay dahil gusto nila ng brotherhood o tutulong sa kanila pag nagkaroon ng mga kaaway o pag may nakarambulan sila. Yun nga lang, pagka nakakadisgrasya, nakakapatay, dadalhin lang sila sa DSWD, lalo na yung mga below 18, dahil mga menor de edad. Dadalhin sa DSWD. Ang reklamo ng mga namamatayang mga magulang ay hindi masyadong, kumbaga walang masyadong pangil ang batas sa mga kabataang nakakagawa ng kasalanan. Okay, tulungan natin ang mga magulang. Bigyan mo nga sila ng tip, Cesar. Paano ba nila malalaman kung yung kanilang mga anak ay sumasali na pala sa mga gang, supposedly, mga grupo-grupo, barkadahan, yung pala mga fraternity na ito in disguise at nag-hazing na, nag-initiation na kahit ang liliit pang mga bata nung kanilang mga kinukuhang miyembro. Paano ba malalaman? Alam mo, Jessica, medyo kinilabutan ako sa sinabi mo, pero kasi meron akong 14-year-old na anak, at ang lagi lang dapat tandaan naming mga magulang, nating mga magulang, na tanungin nyo lagi ang inyong mga anak. Ako, lagi kong tinatanong anak ko kung kamusta na siya, may nambubuli ba sa kanya, kung may mga kakaibang kilos sa ating mga anak, lalo na yung mga kalalakihang mga anak natin. Tignan nyo sila, yung mga katawan nila, baka may mga pasapasana, or ang madalas niyan, Jessica, yung madalas na pananahimik ng mga bata at hindi pagkwento ng mga kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Doon na nagsisimula yun kapag nalulungkot na yung anak, naghahanap na yan ng mga makakabarkada, na makakasama nila, kumbaga brotherhood. Pero at the same time, yun nga lang, may mga fraternity na dumadaan dito sa ganitong klaseng initiation rites na madalas ay humahantong sa kamatayan ng mga kabataan. So, yun lang, kailangan lang nating bantayan ang ating anak. Pag dumating tayo sa bahay, check natin, tanungin natin ang ating anak kung may problema ba siya. Kasi, kumbaga, tayo rin ng mga pamilya tayo, kailangan tayo ang maging best friend ng ating mga anak, Jessica. Yun nga lang, kaya lang alam ko rin ang mga bata pag dumating sa teen years, yung mga medyo nagbibinata na, nagdadalaga na, ayan naman yan din tumitiklop na sila. Madalas hindi na sila nagsasabi sa kanilang mga magulang. So, kailangan lang siguro constant communication, sabi mo nga. Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.